So sa video ito, pag-usapan natin kung paano mag-DIY repaint ng side skirt ng ating mga Honda Click. Ano yung mga kakailanganin natin sa pagre-repaint nito at kung paano yung step-by-step process ng pag-DIY repaint, kasama na kung paano ang pagbaklas at pagkabit ng side skirt. So alam ko marami na sa inyo yung nakita ng repainted na side skirt ng mga Honda Click at minsan minamatch po nila yon sa pinakakulay ng motor. So dito kasi sa version 3 ng kapatid ko, kulay puti po siya or specifically pearl white yung kulay niya. Kaya yun din yung ikukulay natin sa side skirt po niya para wala tayong maging problema sa papel. At syempre nagdedepende yan sa kada motor, sa kulay ng motor nyo. Para hindi magka-problema sa papel, i-match nyo lang po yung kulay nitong body color dito sa side skirt kung sakali mang gusto nyo siyang i-repaint. Astig naman talaga kasi pag repainted na yan at saka wala ka masyadong kamukha dahil ilan lang naman yung nagre-repaint ng mga side skirt nila. Kumbaga kahit papaano nagiging unique yung mga motor natin, ganun. Actually yung una natin balak is vinyl wrap sana. Ito pearl white yung binili ko, kaso nung minatch po siya or dinikit ko po siya dito sa stock pairings, medyo malayo po yung kulay niya. Medyo malinaw po ito compared dito na medyo madilim ng konti. Ayan, tignan natin dito. Malayo po yan. Ayan o. Kaya naman kung ilalagay natin to dito sa side skirt, magmumukhang magkaiba yung kulay kahit na pares yung puti. Malinaw to. Kaya naman yung second option po natin, repaint. Gagamit po tayo ng spray paint. Ito, Samurai. Actually, nag-repaint na po tayo ng pearl white dito sa mags ni Scarlett. So, yan po yung kinalabasan. Ayan kung makikita nyo. Pearl white po siya. So, gagawin po natin sa abot ng ating mga kaya na ilapit po dito sa kulay na to. Kasi pwede naman natin timplahin yan. Meron tayong puti at meron tayong pearl white. So tatansyahin natin kung gaano karaming pearl white yung ilalagay natin. Mas maraming pearl white, mas maninilaw po siya ng konti. Parang katulad yan. Ayan o. Iba yung pagka pearl white nito compared dito eh. Ito medyo malinaw pa ng konti. Para sa mga gagamitin natin na spray paint, same lang doon sa mags ni Scarlett natin. By the way, may video tayo dyan. Pwede nyong i-check. So gagamit tayo ng Surfacer UCH 210 para kumapit yung pinaka-paint natin at hindi agad mabakbak. UCH 210, ayan. Gray po yung kulay niya. Tapos sprayan po natin ng kulay white 2102. Ito puti lang po talaga siya. White lang po, plain white. So yan po yung code niya. Tapos pagkatas ng puti, kailangan natin siyang pinturahan ng pearl white. Yung pearl white natin, ito po yung code niya, H196 pearl white. Siyempre para maprotektahan po yung pintura natin, gagamit po tayo ng clear. Ito po, 1128 clear. So hindi po yan yung flat clear, ito po yung glossy clear. Basta ito po yung code niya. So yung target po natin dito, makuha po or ma-match po yung pagka-white nito dito sa ating mga side skirt para tuloy-tuloy lang po yung kulay niya. Parang continuous lang yung design ng motor na to. May nakikita kasi ako na iba na repainted ng puti yung ilalim nila kasi iba yung kulay dito sa body color. Kaya naman parang ang pangit pa rin tignan. So gagawin natin makakaya natin dyan. So bago natin siya i-repaint, syempre babaklasin natin side fairings. Pakita ko yung tutorial maya maya. Pero gagamit tayo ng liha pagkatas natin siya nabaklas. Para bago natin siya pinturahan, kakapit po yung pintura natin dito. Dahil kung makikita nyo, medyo makinis itong mga side skirt natin at hindi po siya repainted or napinturahan dahil stock po yan na plastic na mismo, black katulad na lang ng mga ibang plastic and black. Kahit magasgasan to, black pa rin. So kailangan natin siya lihain para kumapit po yung pintura. So unahin na natin pagbabaklas ng ating side skirt. Actually same lang siya sa version 2 pero pakita ko na rin siya sa inyo. So dito sa likurang part ng ating mga side skirt, ayan, kahit sa kabilang side skirt, ganito rin yung procedure. So merong tornilyuhan dyan. Ayan, gamit lang tayo ng Phillips. Tanggalin natin yan. So counterclockwise lang para matanggal to. After natin matanggal itong isang tornilyo, merong kulay blue na parang push pin dito. So ayan, persain lang po natin siya para lumabas. Ayan, kung makikita nyo, lumusot na po siya. At sa ganung paraan, mababaklas na po natin itong part na to. Ayan, sa likod pa lang yan. Pagkatapos, may hugutin pa po tayo dito sa part ng ilalim. Merong push pin po na nakalagay dito. So tutusukin lang po natin yan para bumaon. Ayan, pag napwersa na po natin na itulak, kung makikita nyo bumaon, hugutin po natin dito sa loob. So after po do sa ilalim, pwede na po natin hugutin to. So pag hugot po nito, paatras, hindi po natin bubuklatin pa forward o papunta sa atin. Paatras po yan para hindi po maputol yung mga lock po niya dito. Pag naputol po yan, luluwag na po yung fairings natin or side skirt. Ayan, paatras. Kasi kung makikita nyo to,
pa forward siya, so need natin siya paatras para bumitaw siya dito sa bakal. Pati ito, so paatras lang. Ayan, natanggal na to. Pag natanggal na natin yung mga yan, ito, tsaka ito, makikita na po natin yung push pin natin dito. So yan, may bababa na po natin to, tapos push lang natin yung push pin dito para bumitaw po siya. Ito, ayan, tulak lang natin siya pababa. Nahugot na po natin, natulak natin push pin pababa. Ayan, mahuhugot na po natin siya. So dito, matatanggal na po natin yung side fairings po natin dito sa kabilang side. So ito lang naman po yung tinanggal natin, push pin, isang tornilyo at yung tamang paghugot nitong side skirt. Dito sa kabila, ganun din naman, unahin natin yung tornilyo dito sa likod. So dito sa part na to, baka makalimutan nyo lang din, may butas po yan, 'di ba? So may lock po siya dito or parang bilog po dito. So kailangan nyo lang siyang ilihis para matanggal itong part na to sa taas. Tapos dito, tulak lang ulit natin push pin. So yan, natanggal na po natin yung underside cover po natin or side skirts. So dalawa po yan, kabilaan. Tapos gagamit po tayo ng liha 800 grit. Okay na to, medyo manipis ng konti para lang magkaroon ng konting texture at kumapit yung pintura natin dito. Kasi kung makikita nyo, ayan, medyo madulas yan. So wet sanding nga pala yung gagawin natin. Sabayan lang natin yung pagliliha ng tubig. Pagkataas natin siya nalihan ng 600 grit, ayan, kung makikita nyo naman, naging rough na siya ng konti. May texture na siya, hindi na siya sobrang smooth. So dyan, kakapit na po yung pintura natin. So bago natin siya i-repaint, kuskusan lang muna natin ng alcohol, tas malinis na basahan para matanggal pa po yung mga nakakapit na mga powder dito, mga dumi-dumi, para make sure po natin nakapit na kapit talaga. So alcohol lang, tas punas. So pagkatapos, hanap lang tayo ng sabitan, tas patuyuin natin siya. Make sure na wala na po siyang basa-basa, malinis na po siya, pati dito sa likod. So by the way, pag nagpintura po tayo, tips lang, dahil side skirt po ito, nasa labas, exterior ng motor, make sure rin po natin na mapinturahan na itong gilid para seamless siya. Even halimbawa dito sa part na to, ayan, dito sa pinakasulok dito, mapinturahan po pati yung side na to. Kahit mapinturahan pa yung konti dito sa side, pero dito sa likod, di na natin siya pipinturahan para ipagka-seamless po niya, katulad ng mga fairings na to. Ayan, katulad nito, hanggang dito sa dulo, bandang likod ng konti, sa edge, nakapin po siya para malinis po siyang tinignan pag nandito na po sa ating mga motor side skirt. Una po natin gagamitin itong UCH Surfacer. So gumagamit po tayo nito para kumapit po yung i-apply natin paint para hindi po siya agad magbakbak. Also Samurai paint para quality po, matibay at tatagal. So maglalagay po ng mga link nitong mga pinturang gagamitin natin para sa side skirt. Dito may product link po dyan or sa description, may kita nyo po yung mga list, magdedirect po kayo sa Orange app. So pwede nyo pong orderin. So ito, legit po ito ng mga Samurai paint, hindi po siya fake, kaya naman po quality. Yung tips lang po natin sa pagre-repaint, pagpipintura, alugin lang po natin ng todo, tapos yung layo mga 1 hanggang 2 dangkal para pino po yung mapunta dito, hindi po siya buo-buo. Also 2 coats po yung gagawin po natin, patutuyuin po natin kada 5 minuto bawat coats. First coat, Surfacer UCH 210. Ayan, kung makikita nyo, pino po yung lumalapat. Huwag po natin masyadong ilapit. Tapos tignan nyo rin yung nozzle. Ito, nakahiga po siya, kaya taas baba tayo sa pagpipaint. Ayan, kung makikita nyo, taas baba. Pag ganyan kasi, linear siya eh. Okay na po tayo dito sa first coat ng primer po natin. Ayan, kung makikita nyo, napinturahan lahat ng part. Pati dito sa gilid, ayan o, pati mga edges. Para seamless po sila, malinis tignan kapag pininturahan na po natin ng puti. So patuyin lang po natin ng mga 5 to 10 minutes, tapos second coat. Ayan, second coat na po tayo. Pasadaan lang ulit natin.
Tapos matuyo na surfacer, diretso na po tayo sa white po natin. So open lang natin tapos shake. Nozzle naman nito, ayan, bilog lang. So sabog po yan. Pwede kahit anong stroke nito. So dapat ito rin yung pinakamakapal dahil ito yung kakapitan ng pearl white natin. Yung pearl white natin parang transparent lang siya, mag-a-apply lang siya ng kulay. May mga langgam-langgam pa, tanggalin natin yan. Tapos kailangan make sure natin lahat ng part makulayan, pati itong edges na sinasabi ko para malinis yung dating. Tulugin lang natin. First coat natin nitong white samurai. Yan, dito sa first coat, kung makikita nyo, nakikita na natin yung kulay. Medyo pumuputi na, pero malayo pa yan dito sa pagka pearl white nito. So second coat pa tayo, tas pearl white. Ayan, kung makikita nyo dito, may part pa na medyo manipis, may makapal. So papantayin natin lahat yan sa second coat. Yan, second coat na po tayo nitong white. Ayan, dito sa part na to, ayan, medyo natutuyo na yung white. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung pinagkaiba niya sa pearl white nitong Honda Click natin, stock. Ayan, kung titingnan natin dito, iba yung white sa pearl white. So kung kaya naman kailangan talaga natin ng pearl white para medyo lumapit po siya, medyo yellowish ng konti or parang light brownish itong pearl white nitong stock eh. So ayan, kung ilalagay po natin ito na white lang siya, medyo hindi po siya magmamatch sa kulay ng motor natin. Body pa rin siya tignan. So ito yung pearl white na ginawa natin sa mags natin. Ayan, kung makikita nyo, medyo malapit naman po siya dito sa pearl white nitong stock ng V3. Ayan o. Ayan, pangatlong kulay natin, H196 pearl white. Applyan lang natin to sa paunti-unti lang para hindi siya masyadong kumapal. At medyo madilaw kasi or brownish, light brownish kapag medyo makapal nito. So tansyahin lang natin para mag-match po siya doon. Palugin lang ulit natin. So ayan, ito na-applyan na natin siya ng pearl white oh. Hindi na siya yung purong white. So ayan, applyan na natin. Check lang natin kung medyo malapit na siya dito sa kulay ng ating version 3. Ayan, konti pa siguro. Ayan, ito medyo makinis na kasi naka-clear to. Pero ito, i-clear din po natin. Medyo rough lang dating ngayon kasi wala pa siyang clear. Pero kikintab pa yan. Pero yung kulay yung tinitingnan natin dito. Ayan, parang konti pa siguro. So ayan, ito, nag-second coat tayo. Check natin. So titingnan natin dito yung tono ng kulay. Kung malapit na. Ayan, so far lumalapit na siya oh. Medyo parang grayish lang yung dating dito, no? Ewan ko lang kung sa dahil sa ilaw or sa liwanag. Ayan oh. Depende sa liwanag eh. Ayan, pero kung ilalapit natin siya, parang grayish nga to, no? Pero hindi pa kasi natin nalalagyan ng clear to eh, tsaka hindi pa tuyo. Pero so far, nagkakaroon ng improvements. Medyo lumalapit na. Light pa ng konti. Dagdagan pa siguro natin ng konti ito. So yan, naka third coat na po tayo. Medyo namatay na yung pagka white niya, pagka light ng white niya. Ayan, medyo lumalapit na po siya. Palagay ko okay na to. Malapit na siya. So hindi tulad kanina. Hindi naman natin kasi makuha 100% dahil di natin alam yung timpla nito. Factory yung pagkapintura niyan. Pero ito, napalapit na natin siya. Ayun o. Malapit na siya guys. Iba lang yung kinang niya kasi wala pa siyang top clear natin. So top clear na isusunod natin. Okay na to. So yan, okay na tayo sa kulay. Para sa last coat po natin, clear 1-128 samurai paint ulit. So 2 coats po nito para maging makintab po siya at also pang-protecta para hindi siya agad mag-back or mag-fade.
So yan, after natin siya na repaint mula sa base coat natin na primer, sa white, sa pearl white, tapos top coat na clear coat, pinatuyo po natin siya ng 2 hours para ma-make sure po natin na pag ginawakan po natin at nilagay natin dun sa version 3, hindi na po babakat or mag-iwan ng bakas yung ating mga daliri, magkaroon ng thumb mark or masira pa yung ginawa natin. So ayan, tuyong-tuyo na po siya, pwede na po natin siyang ilagay doon sa version 3. So ayan, pwede na po natin ulit sila ibalik dito sa version 3. So sa pagbabalik, napakasimple lang naman. Unahin lang po muna natin yung part na to. Ayan mga yan. Kasi isasaksak po natin yan dito. Yung pagpasok po natin, shoot lang po natin sila sa mga butas dito. Isa, dalawa, tapos paabante naman po yung pairs. Compared sa pagtanggal, patras po siya, 'di ba? So unahin po natin ipasok itong part na to. Itong nakakalakwit na to, tsaka itong part na to. So ito sa taas po yan, shoot po natin siya dito sa slanted part. Ito naman dapat nakaangat po siya dito at papasok po siya swak sa butas. May ipit po yung fairings na ito sa pagitan ng mga ito. So pag ito po sa inyo yung diskarte, pasok po natin ito, tapos pasok po natin ito. That ma-shoot po yan. Tapos shoot po natin itong mga hook na to. Isa, dalawa, dito sa mga butas na yan. Unahin po natin yung dito, tapos yung dito. Pag na-shoot na po yan, apply po tayo ng force paharap. So tulak lang po natin. Ayun. Pag na-shoot na, nag-fit na to, itong part na to, sunod po natin itong part na to, yung pin naman dito. Shoot po natin siya sa butas. Lang natin siya sa butas. Ayan, tapos ayan, ipitin natin para ma-shoot, mag-lock. Tapos sunod na po natin yung mga lock po niya dito sa taas. So pasok lang po natin yung mga yan. Tulad nito. So shoot natin isa-isa. Unahin natin to. Tapos ito. Ayan, tapos yung dito. Tapos last yung dito. Tapos itong hook na to dito, kailangan na shoot yan sa ilalim ng block. So yan, para mag-swak po siya. So yan, sa ganung paraan po ay nailagay na natin, na ilapat na po natin ng maayos itong side skirt po natin. So mamaya ako i-review. Lagay lang muna natin yung mga tornilyo tsaka yung push pin po niya. So dito sa push pin, paabante para lumabas po siya. At kapag lumabas na po siya, pasok ulit po natin siya sa butas. At pag pumasok na po ito sa butas, tulak po natin ito para mag-lock po siya. So ayan, pagkita ko po sa inyo, nakaangat po yung ulo. Pasok po natin siya sa butas. Ayan, pag pumasok na po siya, push po natin. Ayan, sa ganung paraan, maglalak na po siya. Tapos lagay lang natin itong isang tornilyo dito sa likod na part. Itan lang po natin clockwise. Yun, okay na yun dito. Aangas na. So mamaya montage ko. Kabit lang natin to. So kung paano natin kinabit to, ganun lang din dito sa kabila. So dito, reminder lang, bukod dito sa taas na lilalak natin, meron din dito sa ilalim. So isushoot natin siya dito sa mga butas na yan. Tapos tulak po natin paabante para mag-lock po sila dito sa mga butas na yan. Una natin sipatin yung nasa ilalim, dapat ma-shoot po siya. Pagkatapos yung dito sa taas naman. Iyon, nagswak po siya dito. Pag nakita nyo wala nang siwang dito, okay na yon, proceed na po tayo dito. So dito, shoot lang po natin yung kulay blue dito. Iyon, tapos ito. Ayan, lock lang po natin. Make sure natin na pumasok silang lahat. Pati dito, pati dito, pati dito. Ayan, nag-lock naman po sila lahat. Tapos, lagay na lang natin itong push pin tsaka tornilyo. So ayan, so far so good. Halos magka-match naman po siya. Hindi lang 100%, siguro sabihin na natin mga 90%. Pero gayon pa man, DIY lang yan, kaya hindi tayo mag-expect na kamukha talaga nito. Pero yun, makikita nyo naman, nag-match naman yan. About sa quality, matibay, tatagal naman po yan dahil repainted at may base color po tayo. Kaya naman, kapit na kapit po yan. Dito naman sa kabila, yan po yung angulo niya. Nag-match naman po siya dito. Ayan.
lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. DIY repaint ng underside cover, side skirt ng Honda Click version 3 Pearl White. Bye bye. Ay mag-focus.